Nakatakdang magtungo ang ilang senador ng new majority sa pangunguna ni Acting Senate President Win Gatchalian sa General Santos City at Sarangani. Yan ay upang tumulong sa mga nabiktima ng lindol sa Mindanao. Habang sa South Cotabato naman magtutungo si House Speaker Bogie D. III upang suriin ang kakailanganing pondo para sa pagsasaayos ng mga iniwang pinsala sa infrastruktura. Ang mga buong detalye tinutukan ni Raymond Dadpaas at Milky Rigunan. May kanya-kanyang pagkilos ang mga senador para matulungan ang mga kababayan nating biktima ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Sa panig ng Senate New Majority, sila ay magtutungo sa General Santos City at Sarangani bukas. Kinabibilangan nito ni na Acting Senate President Sherwin Gatchalian, Senador Juan Miguel Mig Zubiri, Senador J.V. Ejercito at Senador Erwin Tulfo. Sabi ni Gatchalian, dala nila yung halaga ng isang buwang sahod ng 12 senador sa majority block, maliban pa sa mga bigas at food packs na kanilang ipapamahagi sa iba't ibang lugar. Si Senador Tulfo ay magdadala ng bigas na nagkakalaga ng 1 milyong piso. Makatutuwang ang iba't ibang non-government organizations at private organization. Sabi ni Senador Erwin bilang chairman ng Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, aalamin nila ang sitwasyon at pangailangan ng ating mga kababayan na napinsala ng malakas na lindol at paano sila matulungan. Si Senator J.B. Ejercito naman bilang chairman ng Senate Committee on Finance ay alamin ang halaga ng pinsala, ang kakailanganing pondo para sa repair at reconstruction ng mga nasirang infrastruktura lalo na ang mga tulay at kalsada. Sa ganitong paraan, maisaalang-alang ito at maisama sa ipapasang 2027 national budget. Ayon kay Tulfo, ngayon sana sila pupunta sa Mindanao pero magtutungo doon si Pangulong Bongbong Marcos kaya't ipinagpabukas na lang nila. Una nito napagkasunduan ng mga senador mula sa bagong majority block na i-donate ang 1 buwan nilang sahod para sa mga naging biktima ng malakas na lindol sa Southern Mindanao. Nauna nang nagtungo sa Davao sina Senador Alan Peter Cayetano at Senador Pia para magbigay ng tulong sa mga biktima ng lindol. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patuloy na minomonitor ng liderato ng Kamara ang sitwasyon sa Region 12 na sentro ng nangyaring 7.8 magnitude na lindol. Magtutungo si House Speaker Faustino D. III sa South Cotabato sa Biyernes, June 12, para personal na makita ang pinsala ng lindol na yumanig sa Mindanao. Itong kinumpirman ni House Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez ng South Cotabato, isa sa mga lugar na malubhang na pinsala ng lindol. Sa report sa Kamara ni Hernandez, may mga kalsada at tulay na napinsala ng lindol, bukod pa sa mga eskwelahan, hospitals at government infrastructures na kailangang isailalim sa inspeksyon sa South Cotabato. Sa pagtungo ng House Speaker sa Region 12, ma-assess ang kakailanganin na pondo para sa rehabilitasyon ng mga nasirang infrastruktura. Kailangan ito para makapaglaan ng budget sa sandaling talakay na ng Kongreso ang 2027 proposed national budget pagkatapos ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Una rito kinumpirma ni House Secretary General Cheloy Garafil na walang red carpet sa SONA ni Pangulong Marcos sa July. Sa Interagency Coordination Meeting sa paghahanda sa ikalimang SONA ni Pangulong Marcos, sinabi ni Garafil na ang simpleng pagdaraos ng SONA ngayong taon ay bilang pakikiisa sa marami mga problema ng bansa, mataas na presyo ng mga produktong petrolyo, bilihin at itong pinsala ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Garafil, sa kanilang ipapamahaging imbitasyon, nakaspecify na simple ang kasuotan, simpleng Filipiniana sa mga kababaihan at simpleng Barong Tagalog sa mga kalalakihan. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.